So what is up mga tol? So nandito na naman tayo sa bagong video natin. At bago nyo simulan itong video na to, panoorin nyo muna yung last vlog ko or yung project update ng Corolla Altis ko. Para at least makita nyo din kung ano yung mga in-upgrade ko at nilagay ko sa mismong auto ko. So ang video nga pala na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung stock na Altis key na ginawa kong flip key. So ito yun. So from this na stock key into flip key. So let's go. So for sure naman na sa ibang model ng sasakyan, meron din na kinonvert yung stock key nila into flip key. And search nyo lang dyan sa YouTube, baka may kumuha ng tutorial. Pero para lang magka-idea kayo kung paano ginawa or paano kinonvert into flip key, panoorin yung video na to. So ito yung stock key ng Altis 2007. So ito cover lang to na nilagay namin dahil ayan na nga, butas na nga siya. So ayan. So ang gagawin nyo lang, bubuksan nyo to, hanapin nyo yung parang butas na ayan o, na pwede nyong sundutin para bumukas siya. So ito gagamitin ko yung susi. So iikot nyo lang para bumukas. Ayan. So pagkabukas niya, ito makikita nyo agad yung chip sa loob. Yan. So ito yung chip na sinasabi ko na ilalagay natin sa flip key. So natatanggal yan guys. Ayan. Yan. So ito yung mismong button na nagbubukas sara ng auto natin. So ito yung ilalagay natin sa flip key. Pero ayun nga, marirecommend ko sa inyo if kasi kapag galing sa kasa yung auto nyo, meron silang binibigay na dalawang ganito, duplicate. Tapos yung normal na key na as in yung bakal lang. So kung meron kayong duplicate, yun na lang yung gamitin nyo para at least meron pa yung extrang original key nya. So ngayon naman, dito naman tayo sa flip key. So ito yung flip key natin. So ito yung chip na ilalagay natin sa mismong flip key. So first, darating sa inyo yung flip key na nakasara. Yan. Tapos, itong key na to, wala pa siyang shape. Ayan. Wala pa siyang nakaukit, nakatulad nito. So ang gagawin nyo lang, pupunta lang kayo sa pinakamalapit nyong gumagawa ng susi, tapos ipahulman nyo, ipaduplicate nyo na katulad nung sa sasakyan nyo para magamit nyo siya. Pag sunod, buksan nyo lang yung mismong flip key, bubuksan nyo lang siya. Madali ko lang siya binuksan kasi nabuksan ko na. Pero ang hirap, masikip kasi siya, talagang nakalock talaga siya. So para mapadali sa video, binuksan ko na siya kanina. So ito yung makikita nyo sa loob. Yan. So makikita nyo sa mismong model ng sasakyan nyo, makikita nyo yung pareho sila ng hugis, ang shape ng mismong chip. Ayan. So makikita nyo pa ganyan siya. So gagawin nyo lang, ilalagay nyo lang siya dito. So ito yung pindutan, ilatapat nyo lang siya sa mga bilog na to. So lagay nyo lang dyan. Ayan. Siguraduhin nyo na tight na siya, hindi na siya gagalaw. And then ipatong nyo lang to. Ayan. So ilalak nyo lang siya in place. Ayan. I-sure nyo lang na nakasecure. Yan. Yan. So okay na. Yan. So i-try naman natin kung gumagana sa kotse. So bago ko pala i-try, may kita nyo naman kung sa susi nyo may ilaw. Ayan, may kita nyo dito. Pag kiniklik siya, umiilaw. Yan. So it means gumagana yung button. So subukan natin siya ngayon. So nandito ako ngayon sa labas at umuulan kaya makulimlim. Pakita ko sa inyo. So ayan na, ulan. Basang-basa yung auto. So pakita ko na lang sa inyo dito. So ito yung open. Yan. Then ito yung lock. So gumagana siya. So ang pros and cons lang dito sa flip key para sa akin is mas malayo yung signal na sasagap nito sa kotse kesa dito. Pero it doesn't mean naman na sobrang lapit lang pwede gamitin to. Malayo pa rin, pero mas malayo lang talaga yung mismong stock. Pero yun nga, gumagana pa rin naman. So maganda. And pros nito, syempre maganda tignan. Parang bagong model yung dala-dala mong Toyota. And flip key siya. Diba? So maganda kapag isasabit mo siya sa pantalon mo, sa bag mo, or kahit saan man. So ang pros pa pala nitong flip key na to is hindi siya mabubutas na katulad nitong rubber. Kasi katagalan kakapindot nyo, maluluma, tapos magkakrak siya. Hindi siya katulad nito na para siya plastic
na hindi siya magka-crack or mabubutas. And malabo rin siyang mabura kasi nasa ilalim siya yung mismong mark niya. So kahit kutkutin mo siya, hindi siya matatanggal. So yeah. So ilalagay ko na lang sa description yung link ng mismong pinagbilang ko para makita nyo din kung may available para sa auto nyo. So kung may mga maisasuggest kayo na content para sa akin, comment down below lang. And kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to subscribe, like, and share. And see you on my next video mga tol. Peace!